Tama po ba, Mr. Chair, na sabihin na dahil sa tiwala mo sa mga nag-endorse sa'yo, ginawa mo siyang executive assistant na kung saan siya po ang humaharap sa lahat ng clients, official transaction, siya din po ang in charge sa in and out ng lahat ng communications. Tama po ba, Mr. Chair? OIC LTFRB, wala kayong alam na legal na basihan na tama ang pag-impound ng kolorong vehicle? Meron o wala po? Very clear na mali yung pag-impound ng mga sasakyan. Ang tanong, Mr. Chair, kailan po ninyo binabalak ipa-release itong mga impounded vehicles ng LTFRB? Yes, Mr. Chair. Paano po ninyo nakilala, Chairman Guadi, si Ms. Divine Reyes? When I was with the LTO, I was looking for a communications team to assist me and to propagate the programs of the LTO. So I requested some staff from the DOTR to help me form a team, and they introduced Ms. Divine Reyes to head my communications team. Mr. Chair, sino po ang nag-introduce kay Chairman Guadis, kay Ms. Divine Reyes? I believe it is DBM Yusek Gladys Liberan, whom I personally sought to help me come up with my communications team. Tama po ba, Mr. Chair, na sabihin na dahil sa tiwala mo sa mga nag-endorse sa'yo, ginawa mo siyang executive assistant na kung saan siya po ang humaharap sa lahat ng clients, official transaction, siya din po ang in charge sa in and out ng lahat ng communications. Tama po ba, Mr. Chair? Mr. Chair, ang functions based on the strength of the recommendation, I hired him as an executive assistant, but his functions are limited to one, monitoring of documents that come in and out of the office. Number two, whenever there are visitors and I cannot attend them immediately, I would ask him to look into the visitors, look into the requests of the visitors, so that by the time I receive them, I would already have an idea on what they wanted from me. And sometimes I would ask him to, if there are calls, I would sometimes ask him, Jeff, would you please look into the people who are looking for me, and then at least give the courtesy of a reply to these people. So it's purely clerical, Your Honor. And other than that, Mr. Tumbado has no right to talk on substantial matters with any of those coming into the LTFRB. So, Mr. Chair, nagabanggit po ni Chairman Guadis, yung cellphone mo, Chairman Guadis, pinagtitiwala mo kay Mr. Tumbago. Tama po ba? My cell phone is in my desk, Your Honor, and it's left in my desk whenever there are meetings. And it can be at the disposal of anyone, not exactly in trust to Mr. Tumbado, but it's just in my desk, Your Honor. Mr. Chair, may insidente na po ba nakita mo na ginagamit niya? May kausap siya o nagte-text using your cellphone, Chairman Guadis? I am not aware of any instance, but again, I don't have a control of my cell phone because there are times I leave my cell phone in my office. And I do not know if Mr. Tumbado is using them or not. But since he is my executive assistant, I trust him in his decisions at the time. Mr. Chair, during our investigation in aid of legislation, may nabanggit po na ang isa sa ikinagalit ni Mr. Tumbado yung sa collection, no? Doon sa kolorom. Mr. Chair, mari po bang malaman kay Chairman Guadis, ano po ba ang naging dahilan ng pag-aaway ni Mr. Tumbado and your staff? I believe, Your Honor, that this is just petty office politics initially, because I do not involve myself in their petty quarrels.
which has been going on and off for several months. So to diffuse the tension, I initially transferred Mr. Tumbado not so much to remove him, but just to prevent them from having a physical a contact with each other. So Mr. Chair, saan po ninyo siya transfer? What In- office, Mr. Chair? I initially transferred him to the franchising division or the PUVMP so that he can at least avoid seeing the other executive assistant in my office. There would be no contact between them. Mr. Chair, nabanggit po ni Chairman Guadis, transfer siya doon sa office, particular sa franchising division or legal division. Mr. Chair, pwede po bang malaman, yung po bang lahat ng transaction, particular sa prangkisa, bago po ba mapermahan o maaprubahan ito ng chairman, saan pong office or division dumadaan? Marami pong dinadaanan yan. Una, it goes to the legal division, and then it goes to the franchising division. Thank you, Mr. Chair. I'm sorry, Mr. May I correct myself? It goes from the legal division, and then it goes from the technical division to the legal division, and then it is recommended to the board for our approval or disapproval, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Mr. Tumbado, Mr. Chair, para kay Mr. Tumbado, may sinasabi kang anomalya. Doon sa mga nabanggit na division ni Chairman Guadis, franchising division, legal division, and technical group, or maybe division, saan mo nakikita na mayroong nangyayaring korupsyon o illegal na transaksyon? Your Honor, particular po dun sa legal, kasi po mismo yung operators lumalapit sa akin, nagrereklamo, ganito daw ang sinisingil sa kanya. Kaya lumapit po sa akin para isumbong po yung nangyayari. So ibig sabihin, doon sa information na yon, ang complaint sa'yo, yung lumalapit sa'yo, ang ina-identify nila na may problema in terms of corruption is Yes. legal division. Tama Yes, ba? yes, Your Honor. How about sa franchising division? Wala po. Wala po akong knowledge po doon. Mr. Chair, balikan ko lang si Chairman Guadis. Bago po pumunta sa franchising division, tama po ba yung pagkaintindi ko na dadaan muna ito sa legal division, Mr. Chair? Pag new CPC po or yung mga bagong prangkisa, talagang dumadaan po yan sa legal division. So, thank you, Mr. Chair. So, Mr. Tumbago, are you saying na doon, kung mayroong anomalya, doon nagsisimula talaga sa legal division? Tama po ba? Yes, Your Honor. Kasi yun po yung na-encounter ko. So, kung meron nga, assuming na meron, pag tiningnan mo yung process, wala kang personal knowledge kung meron nga doon at kung nakakarating kay Chairman Guadis, tama ba? Yes, Your Honor. Wala kang na-experience na lumapit sa'yo directly para ma-approve ni Chairman Guadis? Meron? Wala? Wala po, Your Honor. Mr. Chair, nabanggit po kanina ni Mr. Tumbado yung isa sa ikinagalit niya yung issue ng kolorom, yung collection sa kolorom. Pera yan eh. At ako po ay may mga lumapit na sa akin at naniniwala ako na may anomalya talaga dyan sa usaping kolorom. Mr. Chair, pwede po bang malaman sa officer in charge ng LTFRB kay Attorney Lainez, yung po bang alleged colorum vehicles, ini-impound po ba ng inyong operatiba? Yes, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, pwede po bang malaman sa OIC ng LTFRB, ano po ang legal na basihan
or provision of the law na nagbibigay ng authority sa LTFRB para ma-impound ang motor vehicle for the alleged violation of colorum vehicle? Pwede po ba, Mr. Chair? With the permission of the chair. Mr. Chair, yung enforcement po ng LTFRB under DOJ opinion issued early this year, nag-opine po ang DOJ na wala nga daw pong power to enforce, apprehend, and impound colorum vehicles. So ngayon po hindi po kami nagkakaroon ng enforcement operation, although we already sought deputation from the LTO. So, Mr. Chair, malinaw po na wala kayong ang OIC ng LTFRB walang mai-cite na provision of the law saying na legal ang pag-impound ng LTFRB ng colorum vehicles. Tama po ba, Mr. Chair? Ang position po ng Mr. LTFRB, Chair, excuse po. 1 minute na lang po yung binigay na allotted time sa akin. Ang tanong ko lamang po, kinaklaro ko lang, Mr. Chair, OIC, LTFRB, wala kayong alam na legal na basihan na tama ang pag-impound ng colorum vehicle? Meron o wala po? Executive Order 202, Mr. Chair, yung nag-create ng LTFRB. Pero nirerespeto po namin yung DOJ opinion na ibinilabas. So kung nire-respeto po ninyo ang DOJ opinion at ipina-stop na ninyo ang pag-impound ng mga sasakyan, Mr. Chair, are you saying na mali talaga na impound yung mga colorum vehicles, Mr. Chair? Legally, Kung itutuloy po namin yun despite the DOJ opinion and without deputation from LTO, mali po yun. Kaya po kami sumulat sa LTO para magpa-deputize na po. In the meantime, hindi po kami nanghuhuli. Mr. Chair, kung wala po tayong legal na basihan at sinasabi ng DOJ na illegal mag-impound ng sasakyan, Mr. Chair, maaari po bang malaman sa Chairman OIC ng LTFRB, until now, marami kayong impounded vehicles na nabubulok na sa Pampanga na nananatili sa inyong custody, Mr. Chair? Mr. Chair, yes, may mga naka-impound pa po nung time na hindi pa po lumalabas yung DOJ opinion. In other words, Mr. Chair, considering na pinaboran po ng DOJ at sinasabing illegal ngayon at pina-stop ng DOJ, Mr. Chair, marami ng car owners, marami ng motorista ang nasacrifice dahil dyan sa inyong apprehension of alleged colorum vehicles. Mr. Chair, ano po sa ngalan ng public service, immediately nung matanggap po ninyo yung opinion released by DOJ, ano po ang action taken ninyo para yung bang perwisyo sa ating mga kababayan ay kahit papaano maibsan, Mr. Chair? Mr. Chair, ang una po namin ginawa, pina-inventory po namin yung lahat ng mga pending na apprehensions made during the time na wala pa yung DOJ opinion. Pinasort po natin yan into those admitted at saka yung pending po yung settlement or dun sa appeal. Magkakaiba po kasi yung pwedeng maging treatment ng mga yon under the doctrine po of operative fact, Mr. Chair, na at the time that they were apprehended, there was a semblance of an authority by which the government agency, the LTFRB, implemented and enforced the provisions of EO 202 po. Ganito nga po, Mr. Chair. In-stop na po ninyo yung panguhuli o pag-impound na sinasabing colorum vehicles at nagkanda kayo ng inventory. So very clear na base sa DOJ at sa sagot po ng OIC ng LTFRB, very clear na mali yung pag-impound ng mga sasakyan. Ang tanong, Mr. Chair, kailan po ninyo binabalak ipa-release itong mga impounded vehicles ng LTFRB?
Mr. Chair, kaya po namin ginawa yung inventory at saka yung grouping po na yon para mas ma-actionan po ng mas mabilis at ma-release or ma-resolve yung mga apprehension cases according doon sa grouping na ginawa po namin yung mas mabilis na ma-resolve. Yun po yung inuuna namin ngayon. Mr. Chair, considering na marami ng Pilipino, marami ng kababayan natin ang nasakripisyo, ano po ang target date ng LTFRB para ma-settle or ma-release na itong mga impounded vehicles, Mr. Chair? Mr. Chair, we will submit a report on the timeline for the release of all these impounded vehicles. Mr. Chair, yes, Mr. Chair. Mr. Chair, may I respectfully manifest that the officer in charge of LTFRB, Attorney Mercy Jane Laines, be directed to submit the list of impounded vehicles na sa kasalukuyan po ay nasa LTFRB pa, nasa custody pa po ng LTFRB, particular po yung mga apprehended vehicles for the alleged colorum, for the alleged violation of colorum, Mr. Chair. Please comply, Yes. Madam OIC. Yes, Mr. Chair. Thank you. If I may, Mr. Chair, pwede po bang malaman kung kailan i-comply ng OIC ng LTFRB? Mr. Chair, kung pwede pong Monday yung listahan po and yung timeline ng impounded vehicles. You're asking for 1 week. Yes, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair, kindly include lang po yung vehicle owners, address, and grounds for impounding or violations, Mr. Chair. Can you do that, Madam? Yes, Mr. Chair. Thank you. Last comment lang, Mr. Chair, kaya po ito ay nag-take advantage po ako na ma-brought out ito sa committee hearing today. May letter po ako sa LTFRB, kung di ako nagkakamali. More than 1 month ago na, wala pa pong compliance. Thank you, Mr. Chair. Pursuant to Republic Act 6713, you're supposed to comply with any official communication to your agency within 15 working days.